So let's talk about my rhinoplasty. Since medyo marami sa akin nagtatanong kung sino nga ba at kung saan nga ba ako nagpagawa. So bago ko sagutin yan, gusto ko lang nagbigay ng tips na before kayo magpa-rhinoplasty, you need to be mentally, physically, and financially prepared, syempre. So, ang rhinoplasty kasi hindi naman siya ganun kadaling operation at hindi rin siya ganun kamura. So, kailangan mo talagang pag-ipunan para makapagpa-rhinoplasty ka kasi yung gastos ay depende sa skin mo at sa nose mo. Kasi yung nose, doon magdidepende yung presyo. So, sa akin, ang nagastos ko ay sa ilong lang, umabot ng nasa 100, almost 190,000 pesos. And kasama na dun lahat yung cost of medicine, yung medicine during operation, yung anesthesia, yung kay doc, lahat-lahat na yon. So, nagpa-chin augmentation din ako kay doc. Nung una ayoko kasi feeling ko okay naman yung baba ko. Ang gusto ko sana yung bawasan yung taba ng pisngi ko dito kabilaan. So, merong tawag doon, nakalimutan ko lang. Kasi medyo malaki kasi yung pangako, tsaka mataba yung pisngi ko. Kaya lang sinuggest ni Doc na mas maganda daw na yung baba ko yung ayusin. So, sinuggest niya yun. Nung una, tumanggi ako kasi parang ayoko, tsaka medyo magastos din. Pero nung mismo operation nung tinanong ko tong sa pisngi ko, sabi niya mas maganda daw yung sa baba ko na ayusin, nag-go na rin ako. At ang nagastos ko dito sa baba ay umabot ng nasa 55,000. So, total, nasa 200, less than 250k yung nagastos ko sa ilong, tsaka dito sa may baba. Dito fillers lang, so permanent na ito. And ayun, less than 250k yung nagastos ko. At since medyo malayo ako sa may clinic ni Doc, nagstay ako sa hotel for 2 weeks kasi gusto ko bago ako umuwi ng bahay, medyo magaling na yung nose ko, tapos medyo nawala-wala na yung maga ng mukha ko. So, nagstay ako sa hotel for 2 weeks, gumastos ako ng 18k bayad sa hotel, tapos siguro nga gumastos ako ng mga 15k para sa daily expenses kasama na yung mga pagkain. So, siguro kung medyo malayo kayo sa province kayo at gusto niyo magpa-rhino sa Manila or dyan sa Pasig, mag-ready na kayo ng mga less than 300k kung gusto nyong magpagaling doon. Pwede rin naman kayo umuwi, kaya lang kasi, di ba, kapag nagpa-rhino tayo, kailangan pa natin magpa-check up. After operation, kasi may ilalagay si Doc sa nose natin, nasal pack ang tawag doon sa loob, pasok na pasok sa loob yun. So, hindi ka makahinga. So, after 3 days, kailangan nyong tanggalin and kailangan nyong bumalik sa clinic. Kaya dapat, ay hanggat maaari, mas malapit kayo doon sa clinic kasi ang hirap. Ang hirap kapag uwi ka pa ng province. So kaya ako nagstay sa hotel for 2 weeks. And then after 7 days, kailangan naman tanggalin yung cover sa nose mo para yun naman yung tayo natatanggalin para makita na yung mismong resulta ng rhinoplasty. And ayun, tatanggalin na rin yung mga tahe, mga sutures dito sa may loob ng ilong mo tsaka dyan sa labas. After 7 days. Tapos kapag hindi pa kaya, pag medyo sariwa pa yung tahi mo, papabalikin ka pa rin ni Doc para doon nila tatanggalin talaga lahat ng tahi. Tapos ako kasi, dito pa lang ako kinuhanan ng ear cartilage sa right side ko. So, ayun, medyo masakit pa din. Actually, yung ilong ko, tsaka yung gawi ko dito, parang medyo namamanhid pa sila. Medyo nahihirapan pa akong igalaw masyado. Hindi pa rin ako masyado makangiti, makakain, medyo awkward pa rin. Pero okay na kaysa nung mga unang araw. Pinakamahirap para sa akin yung first 3 days kasi yung nasal pack, pasok na pasok sa ilong, ang sakit. At isa pa sa nagpapahirap, yung ang hirap huminga kasi sa bibig ka humihinga. Tapos sobrang hindi komportable yun para sa akin na sa bibig ako humihinga. Hindi ko alam basta ganun, nahihirapan akong huminga sa bibig. Lalo na pag natutulog. Isa yun sa pinakamahirap din yung matulog ka kasi kailangan matulog ka naka-straight ka lang, ganyan. Hindi ka pwedeng naka-side kasi siguro meron kasi ako mga napapanood na kapag natutulog daw sila naka-side, minsan pumapalin yung ilong, ganyan. So, nagtsatsaga muna ako nakatulog na naka-straight na ganyan, nakatihaya. Ayun. So, sino ba yung doktor ko? Nabanggit ko na ba? Si Doc Henry Claraval ng Clara V Clinic. Siya yung doktor ko. So, meron naman ako narinig na ibang doktor na mas mura sa kanila.
So, do your research lang kung saan nyo mas gustong magpa-rhino. Kasi ako si Doc, kasi nakita ko siya sa TikTok and nakita ko yung mga gawa niya, sobrang gaganda rin talaga. And ayun, bali nagpa-consult ako kay Doc nung September. Nagpa-consult ako kay Doc ng August 31. Tapos sabi ko gusto ko magpa-rhino as early as possible, kaya na-schedule agad ako ng September 2. So ilang days lang yung preparations. Kinailangan ko lang magpa-medical, magpa-laboratories, at saka magpa-cardio clearance kasi requirement yon. Tapos, kailangan din magpa-antigen mismo doon sa may operation. And then, yung mga operation, tumagal lang siya ng mga 2 to 4 hours kasi yung sa akin kasama pa yung chin. And, ayun. Dapat ready kayo mentally din kasi mahirap pag maraming iniisip. Tapos baka mamaya, hindi naman pala talaga firm yung decision niya para magpa-rhino. So, kailangan yung maging ready then physically dahil alam nyo na, kailangan physically fit tayo bago tayo magpa-rhino. Hindi pwedeng high blood, hindi pwedeng mataas ang sugar. Siyempre, ang pinaka-importante yung financial. Kailangan masuportahan nyo yung pagpa-rhino nyo. Pero permanent naman ito, wala naman tong maintenance. And ayun lang guys, sana nakapagbigay ako ng maayos na information sa inyo. Bye-bye!